Welcome to Sonly Baking Center. For the Christmas season, we have prepared two products. One is braided bread, and the other one is our uh, what do you call this one? Stolen. Sorry for that. Getting older. Now, the first one we will be making stolen, which originated in Germany way back in 1500. So it is a very old bread. As I understand, there was a competition made so that the product will be different from the normal ones that they're making. So the bakers decided to incorporate raisins, glazed fruits, nuts, and then they call it Stollen. Now, Stollen comes from the word Stolo, meaning a post. And in Dresden, Germany, they call it Christ Stollen. So this would be the recipe for our product. Hindi. Hindi. Okay. So you have your all-purpose flour, you have the sugar, you have the salt, and then you have your Magimix Improver yellow and green. You have the yeast, and then you have your free or cold custard, plus the yolk. And the other parts, which will be also added later on, will be your all-purpose flour, the buttered dream, the two spices, kumbani, and then the almond. Now, what we will do first is prepare first the second part, the one that contains almond, nutmeg, and vanilla. So we're going to mix it one first because it will be used later on during the mixing flour dough. So we will show you how it is done. So you have your margarine. Also with the rest. So that is vanilla. Now the vanilla that the company is selling is natural and it is made in Germany by Martin Braun. Now the advantage of this one is that it is bake stable. Even after baking, you will smell it in your baked product. Then you have your almond powder, your flour, the spices. Okay, we just cream this one first. So you have to use a paddle. The purpose is just to incorporate the product. So we're just using speed 1 para hindi makuha. Then later on, change to speed 2. We are also using the hot mga spices. And then afterwards, we set it aside. And then we will mix the dough part. So we try to incorporate or blend flour, dry ingredients, and then afterwards, set aside to sa kabila yung atin hong asukal, asin, then the eggs and the water, and we mix it. We're using here what we call Artofex. Before we were using yung planetary, so that to show you that different types of machines can be used for making this dough. So this one is what we call Artofex or dough kneader. Now, be sure that the dough is a little bit mixed. Remember the first one that we have mixed first using the planetary vertical mixer. That is now the one being added into the mix. The one that contains the almond powder. Basically, the one who demonstrated to us this one a long time ago by a German, simply because that some of them would use almond paste as filling for their stollen. And it is quite expensive. So he taught us that this is one way of
reducing the cost by trying to use only a small amount of almond. You have your bread flour plus spices. Also, the reason why they use spices is because it gives you some beneficial health benefit. So you will notice that when we stretch the dough, that is now the time for us to add our fruits. Remember, the dough should be properly mixed before you incorporate the fruits. Now, regarding the fruits, we try to soak this one first in rum, because you will notice that the raisin is dry. So therefore, most of the cases that I have gone and visited bakeries, the master baker directly from the box would get a handful of it, incorporate it into the dough, and then mix it. You will notice that as time goes by, the bread becomes drier and the raisins becomes will get the moisture, because it will absorb the moisture. That is why, so that the bread will not dry up, we try to soak it in rum. But if you want to use other alcoholic drinks, you may do so. I'll show you this one. This is the fresh grapes, okay? And sorry, the one that they bought is a small variety. We have bigger ones than this. And this is the effect after you have dehydrated it. This is just the size of your raisins. So you could just imagine how much water was removed. So therefore, if you eat the grapes, it is less sweeter. But if you eat now your raisins, it will be much more sweeter because the sugar has been concentrated. So therefore, this is the reason why we try to put it in an alcohol. Others use water. The problem in the bakery is that they soak this one in water so much, so therefore the color is removed plus the sugar, and then they throw it out. That is wrong. You have to allow only the raisins to absorb as much moisture as it can, so that it will not dehydrate your product. Now, we have here a sample kung saan ho tinatanim ho yung atin hong raisins o yun hong ating ho na mga grapes. Okay, plantation. If you would go to California or other European countries, ang kanilang hong sistema ho sa pagtatanim ng grapes ay parang hong bakod. So siya ho ngayon ay nakalagay sa mayroong tagiliran para ho sa gumagapang. Ang purpose ho niyan kasi, kaya ho siya mayroong pagitan, gumagamit ho sila ho ng rubberized na papel, so that when it is time for them to get yung atin hong pinakapasas para i-dry, yun hong pagitan, doon ilalagay ho yung papel, ilalagay ho nila ho yung pasas, 15 days ho yung isang side, ita-turn over, 15 days yung isang side, so therefore the color becomes like this ho, na nagbabrown hong ganyan. So ito ho ngayon ang inyong nabibili ho na pasas ho sa labas. Now the content of the moisture is about 15%, so therefore ang shelf life niya ho ay much more longer. So yun hong atin hong masa ho ay atin hong pinaalsa, and then afterwards, in-scale na ho natin ha. Yun ho una kong ginawa ay malaki, pero itong gagawin ho natin ho ay ginawa ko hong dalawa. Huwag ho natin pagawain ho yung timbang. Kung gusto nyo malaki, kung gusto nyo malinggit, nasa sa inyo ha. Basta ito importante ho natin ho ay meron na kayo natin bangka ng produkto. Okay? Meron hong mas maganda ho na glazed fruits na mas maraming hong kulay ho siya kaysa ho sa ganito. So we just make it into 3 folds. Okay. Then afterwards, babayan lang natin ng konti. Okay. The other one also.
Basically, ito raw ho ay hindi nila kinakain after baking, but will wait for 1 week before they serve it. So papakita ko namin sa inyo yung isa ho namin naluto, yung mas malaki. Okay. So, ito ho ay mas malinggit pa kaysa ho sa ginagawa sa Europe. Normally sa kanila ho, mga metro ho ang laki. And then, nalagay nila ito sa plaza, doon nila ho pinuputol. So, normally what they do is, they brush this one with melted butter. Okay. Ang ginamit namin dito ho ay yung atin ho margarine. So, we brush it up. Ito kasi meron ho siyang similarity sa butter. The only difference is that you don't have to refrigerate it. At room temperature is okay. This one ho ay kinakain nila in the company of coffee o dilo kaya mga alcoholic drinks. So pwede ho yun. Afterwards, we put ho yung atin yung snow powder. Ito yung amin yung bianca. Kung kayo nagkakaroon ng problema dun sa inalagay yung powdered sugar sa ibabaw ng inyong produkto at siya ho ay namamasa, natutunaw, then this would be your solution. Ito ang amin yung bianca powder. Yun ako natin. Masyadong pina. Sorry. So what they do is they eat this one ho sa midnight o dilo kaya sa morning ho ng Christmas. Yung breakfast ho nila ho doon. So, representation ho nito. Dalawa ho ang school of thoughts. Kaya ho siya ho nilalagyan ho ng puting ganito. It resembles daw ho yung Christ na ibinalot ho sa yung tela. That is why it is like this. Yung isa naman ho yung school of thought, para daw ho itong yung ginagamit ho nila ho, yung merong hump. Pero iba ho yung korte nun, meron ho siya ho pag ganyan, pababa ulit. But it is in a mold. Yun ho kanilang kwan. Ang representation ho ng mga prutas, ito raw ho yung binigay ho ng 3 hari, parang jewel na binigay ho kay Jesus Christ. So in Dresden, they call it Christ stolen, but basically ho sa labas, ang tawag lamang ho nila ho ay stolen. So ito ho siya, ha? Yung final product ko natin. Linis lang muna tayo. Tingnan. Next one is the most requested product, which is braided bread. Now, first let me give you a history of this one before we present the product, okay? Now, before ho gumanda ang civilization natin, nung araw ho, probably if I will tell you the story, sabihin nyo napaka-gross. Nung araw pa ho talagang mahilig na ho ang tao sa bakbakan, away, okay? They just want to get yung territory yung ganyan. The problem is, if the soldier die, the wife also dies. Sinasama ho siya sa libing. Now, probably they notice that their population becomes smaller, so in place of the wife getting killed together with the husband,
So they decided na lamang ho yung hair na pinuputol sapagkat siya ho ay nakatirintas, yun na lamang ho sinasama ho sa libing. So from the body to the hair. Now somebody now invented ho, bakit hindi natin gamitin yung tinapay, i-braid natin para ito na lamang ang ating i-present dun sa mga sa patay. Now the Jew got this idea and presented this and they call it shala, and now braided bread has become famous, hindi lamang ho para ho sa pampatay, but for everyday ho na po pwede natin hong gamitin. But unlike ho yung shala ho nila, which is alindo, ang atin hong ginamit to is a little bit sweet. My first way of learning how to braid when I was still teaching sa PICAT, and one of the guest lecturer ho namin na kinukuha ko ng US Fit para maging guest demonstrator was author ho ng libro, at siya ho ay about 60 or 65 years old, at siya ho ay American Jew, so siya ho ang nagturo sa amin ho ng kauna-unahan ho na how to make braided bread. So ito ho ang ating recipe ho ng ating hong braided bread. Okay, so ito yung ating yung flour, ito yung ating sugar, ito yung ating salt, ito yung ating frio, then you have your butter dream, yung egg, so ay nandito, then you instant cheese, and then afterwards, so ito yung ating dalawang pinaka bread improvers. Now, we will mix this one, dun din sa ating mixer na ginamit ito kanina, and we will just ferment it for about 45 minutes to 1 hour, depende ho. So sa inyo hong magagawa. So ito ho ang atin hong mga gagamitin ho mamaya. Okay? So ito ho natin hong mga produkto. Hello Jonathan from Marikina. Hello, Ma'am Susana from Karaig from Canada, and Ma'am Marilyn Coronado from Saudi Arabia. Thank you for watching. Okay na? So, we'll start ko yung mixing ho ng atin hong masa. Okay, so atin ho rin yung harina. So you have the sugar, okay. Alright, you will notice na ako ho ay nagawa ho ng small na well, and then I placed the yeast, and then afterwards pour some water in it to hydrate it. Alam niyo kung bakit ko ito ginawa? Because the dough is a little bit stiff. Pag inihalo ko ho kagad siya sa harina, ang tendency ho yung yeast natin hindi matunaw. That is why I could see yung iba ho na nagsasabi, Sir, bakit to ganun? Yung instant cheese na ginamit ko, bagal pa rin. So the first thing that I ask him is this. If you're mixing the dough, you try to get a small piece of the dough, you stretch it as thin as you can, tapos doon sa mismo sa light, itapat niyo ho yung inyong pinakamasa. If you find strips na kulay brown, that is the yeast na hindi ho na-dissolve during the process of mixing. Remember, ang kalabo nun ng inyong yeast, yung harina, yun hong inyong gatas o frio as what we call, ang inyong asukal, sila ho yan, magkukuha nun kagad sila ng tubig. So medyo para nagjijeta yung ating hong yeast. That is why, kapag very firm ang masa, what I do is I try to make a hole. Tapos, blend ko muna sa konting harina and you put some water in it. By the way, the weather now is getting cooler. If you would follow my advice, yun hong nilagay kong tubig ho para tunawin ho yung yeast, please use lukewarm water. Not the ordinary tap water, para ho sa ganun ho bumilis ho ang alsada ng inyong masa. Remember ho, lukewarm. Madali nyo mapansin ho yan pagka inanin nyo ng inyong daliri, napansin nyo lamang kung mainit pero hindi ko kayo napaso, that is lukewarm. Or when you
trying to prepare ho yung gatas para sa inyong anak, that would be the right temperature para inyong gamitin. Only that portion ho ang inyong gagamitin ng maligamgam na tubig. The rest, you have to use ice. Para sa ganun ho, huwag magkaroon ng maraming butas ang inyong tinapay. Later ho, pagkatapos na namin itong i-ferment, we will pass it to sa atin hong roller, and then we will show you also the technique on how it is being done. So yan ho, medyo nabuo. Now, ito ho ngayon ang pagkapadaan ho sa pasada. You will notice na ako ho ay hindi gumagamit ng harina, and I fold the dough. So, suggestion ko doon sa inyo na meron ho mga roller sa bahay, tanggalin nyo ho yung dalagyan ho ng harina para ho wala hong kunan ng harina ang inyong tao. At sinasabog ho lagi sa masa, it spoils ho yung inyong recipe. So, ito ho ang atin hong, okay, the same procedure ho, kung tapos na kayo, you stretch the dough, pag nakita nyo yung tiny film na ho siya, then that's the time for you to stop na ho yung kwan. Now, we have here ho, ready-made na yung ating hong masa. We already have cut it. So, ito na ho ngayon siya. Ito lang ho matagal. You just try to form it into a cigar, pero habaan ho ninyo para mas marami ho kayong breathing. Iwasan nyo rin ho na uminit ho ang masa kasi magkakaroon ho kayo ng blisters or hangin sa loob. Yun ang iniwasan ho natin. Ho. That is why minsan ho nanonood ako sa Facebook, kahit po paano naman medyo natututo ng konti, ganun ho na nagpakita ho ng tinapay na butas-butas, tsaka pag binin niya ho ay napuputol ho yung kanyang tinapay. Now, ang reason ho nun ho, haba ho kasing idinadaan sa pasada yung masa, sabog na sabog ho nung harina ho yung panadero. So, nasira niya ho yung recipe. Yun nung harina ho yung nilagay na yun, hindi na makaka-absorb ho ng tubig. So, masisira lamang ho ang inyong araw, magagalit lamang ho kayo. Na for the rest, na pinunta ako ng bakery na pinatanggal ko ho yung pagsasabog ng harina, they were thankful at umayos ho yung takbo ho ng kanilang home planta. Siya nga ho pala, as I'm doing this, I notice ho yung rotation ng mga roller ho sa Pilipinas ay ubod ho ng bagal. So, minsan ho naglalagay ako nung araw ko yung nag-chiclet pa rin ho ko. Testingin ko lang, didikit ko yung secret ho din sa roller, alagyan ko ng papel, bubuksan ko ho yung roller, adanin ko, and then I count ho yung number of times yung papel tumama sa kamay ko. And more or less, it is less than 100. Mabot lamang ko sa ng 75 or 80 or what. Now, kapag ganito kabagal ang inyong takbo ng roller, unang-una ho, masakit sa likod ng inyong tao kasi sa tagal niyo ho bago siya makatapos magawa. Isa pa mababa ho kuminsan ho yung pagkakagawa ho ng roller. So, ang ginawa ko ho, kinuha ko ho yung tinatawag na pulley, yung nakakabit sa motor. Tanggalin niyo ho yun, punta ho kayo doon sa merong Santa Cruz. Ito ho yung charts, tapos meron ho itong ilog. Doon ho kayo maglakad. Doon yung makikita ho lahat ng klase ho ng tinda ho ng pulley. So, sabihin nyo na gusto nyo taasan siya ng 100 or above. 100 RPM ho, pinakamababa, you could go up to 110. Kasi meron akong isang pinuntahan bakery, sinabi ko sa kanya 100, ang ginawa naman niya, pinamas mabilis yan ng konti, sabi ko, wag lang masisira ka ako yung kami ng tao mo ha, kamami ang konti doon, puro ka lagi nasa hospital. So therefore ho, yung tao niya ho ay naging maayos at gumanda ho yung takbo. Remember ho, you will notice that I run ho yung pasada, I fold the dough. You notice that? Naka-fold ho yung masa bago dumaan sa pasada. Reason, ang atin hong hangin ho contains oxygen. So therefore, if I fold it, na-entrap ho yung hangin, and long before na nauso ho yung mga
chemical to whiten ho yung produkto. Ito ho yung unang ginagawa ng paraan para ho pumuti yung atin hong harina. They use ho, inilalatag ho nila lamang yung harina. So by oxidation, pumuputi ho ngayon ho yung pinaka-harina ho natin. So yun ho yung lumang sistema. So ito rin ho ang dahilan kung bakit inyo mapapansin kung kanina ho ay medyo madilaw ho yung masa, tapos ho siya ho ay namumuti later on. Okay, pagka ho tayo sa tatlo, separate nyo yung isa, tapos ho dalawa. Okay, so ito ho, papasok nyo muna sa kaliwa, and then afterwards, turn nyo lamang ho siya, kabilaan lamang ho. Never pull ho, do not pull. Tapos switch. So mapapansin nyo itong dalawang to magkatabi, so stretch nyo lamang ho at ibaligtad, so para ito ho ay diretso na ho ang inyong pagkakagawa. And this is what we call your 3 braids. Okay? Now we go ho sa 4. Ito, kaya ho ito mahal eh. Matrabaho. Ito ang tinatawag ho na artisanal. Artisan bread. Hindi nyo ito pwedeng gawin sa makina. Okay. Right? Piso lamang ho yung dulo para ho siya ho mag-seal ng gusto. Tapos ho dalawa, parang korte ho nung yung tip ng aro. Okay? Tip ho nung aro. Alright. Afterwards, so ito nasa loob, ilagay nyo lamang ho siya ho rito pataas. So it forms a straight line. Ito ho, ilagay nyo ganon, it forms a straight line. So gumagawa kayo ng parang letter X. Alright? Ito yung una nyo yung pinanik. So siya una nyo yung ibababa, papalitan nyo ho nung nasa labas. O X. Ulit ho tayo ha. Ito yung pangalawa nyo yung tinaas, ibaba nyo ulit ho siya sa tabi rito at ipalit nyo ho yung kabila. So you will notice na ito ho ay redundant ang trabaho. Baba ho muna bago taas. Baba ho muna ulit tapos ho taas. Baba ulit muna yung masa bago taas. Baba ulit muna yung masa tapos taas. Baba ulit ang masa, then taas. Baba ulit mo ng masa, then taas. Then baba, then taas. Baba, and taas. And finally, you seal. So, ito ho ngayon ang ating 4 braids. Okay? By the way, sa recipe ho, I use ho pareho ng Magimix Green at saka Magimix Yellow for both ho ng ating produkto for the following reasons. Unang-una ho, dun sa ating stolen, kaya ko kasi nilagyan ho ng Magimix Green, yun ho kasi pasas at saka mga prutas ay tinatawag ho namin ho na dead weight. Yung pampabigat lang ho sa buhay. Parang may kasama kayo sa bahay na walang ginawa ko di mag-standby, uwi na sa bahay kung kailan kakain, yun ang tinatawag ko natin na dead weight. No? Wala akong pakinabang. So dito ho, yun hong mga pasas na ginagawa ko natin, imbis para sa inyo yung masa, ang tendency niyo ho ay ibaba. That is why you have to use an improver to push this swap. Now, bakit ho dumamit naman ho kami ho ng Magimix Yellow? You will notice also sa recipe na ang ating hong baking time ay medyo ho matagal. Umaabot ito ng 35 minutes. So, kulang na nga sa tubig, baking time pa ho ay matagal, so the more you dehydrate your product. So, ang ultimo na lamang remedyo is try to use an improver. Pwede po ho makapag-retain ng ating pinaka-moisture, and this is what is being done by the Magimix Yellow. Yun ho ang kanyang function ho doon. Okay? Tandaan ho ninyo. Doon ho sa dalawa, i-open ho ninyo. Okay? Tapos ho, ilagay nyo siya sa pagitan. Lagi yung tatandaan ninyo, dalawa lamang dapat dito, 3 lagi sa kabila. So itong nasa labas, ipasok nyo ngayon sa loob. Pagkapasok ko ninyo, kunin nyo itong nasa loob at saka nyo i-twist. Yan. So, dalawa ulit. Pero mayroong space. Kunin nyo dito itong nasa labas,
ipasok nyo dito sa pagitan, kunin nyo ito, yung nasa labas, tapos i-cross over nyo doon sa isa ulit. So, lagi ho kayong meron dalawa, tatlo. So, ito na naman uli, pasok ulit ito dito, pasok ulit ho dyan, tapos so, ikot, and then afterwards, ganyan. Okay, binabagalan ko lamang ho. So, ito ulit, pasok ho tayo dito, labas yung ganyan, kunin nyo ito nandito katabi, iikot ho ninyo yung masa. Alright? And then, isa ulit ho tayo, pasok ho ito dito, pasok ulit, and then, twist nyo ulit ho siya. So on, pasok ho ulit, dito, and then twist, pasok ulit ito dito, and then afterwards ho dito, twist, and then, okay. Yan ho ang labas ho ng ating 5 braids. Okay? The proofing time, since this one is very stiff, no? At medyo pa rin naman ang inyong panahon, roughly it took us 2 hours to proof it. And finally ho, ito ho ang ating home pinaka-produkto. So, ito na ho yung tatlo ho natin hong ginawa. And then later on, ipapakita ho namin sa inyo ho yung naluto na ho namin. Nilagay ho namin sa proof box. By the way, ito ho yung ating hong silpat na ni-stick ho ito ho. Instead of you na magbabras lagi kayo ng mantika, nagkakaroon ng usok ang inyong pinaka-oven, dumudumi. So ito ho wala. You could use this one for more than 2,000 baking times. So wala ho kayong ilalagay ho dito ng mantika, and then you can remove it. Yun ho sa inyong gumagawa ng mga lengua de gato, saka yung mayroong mga puro egg whites at maraming asukal. Ito pinakamaganda ho ninyong gamitin para hindi nasisira ang inyong produkto. Yun ho silbanas, ito ang pinakamaganda ho ninyong gamitin. So papakita ho namin sa inyo yung natapos ng produkto. Mamaya nga ho pala ho, we will ask questions. Tatlo ho ang magiging winner. Kung sino ho yung unang makakasagot, ang siya ho unang makakatanggap po ng aming premyo. Sorry ho, hindi ho ito house and lot ho. Hindi ho kami tumatakbo for presidency. Hindi isa pa. Okay? So, ito ho yung ating resulta na ginawa ho natin kanina. So, ito ho siya. Suggestion ko ho dun sa marunong ho mag-decorate. Alam niyo, kahit marunong ako ng cakes, cookies, or tinapay, siyempre ho, meron ho kayong kanya-kanyang specialty. Yun ho sa inyo mahusay yung gumawa ho ng sugar flowers. Either fondant ho siya, basta gumagawa kayo ng bulaklak, no? O dili kaya mahusay ito yung magsumpito ng rose. Gamit ho ang butter icing. Siya ho ninyong ilagay ho dito. Yung butter icing ho ninyo, diyan yung ilagay sa taas. Para pagka ho kakain na kayo, pagpahid nyo yung ganun, yung ilagay yung pinakabulaklak na dekorasyon, yun ang inyong ipampapahid bago nyo kanin ang inyong produkto. Dito naman ho, ang po pwede nyo gawin kung gumagawa kayo ng katleya, po pwede nyo siyang isaksak dyan para medyo nyo rito, gawin nyo siya yung center table. Ngayon, kung marami pa rin yung mga bulaklak po, yung mga sugar flowers, pwede nyo naman ayusin mo itong isaw ito. Nasa sa inyo, o dili ko kaya po, pwede rin ho dito yung isumpit ho yung mga bulaklak ho ng roses, para mo sa ganun ho pag kinain, hindi na kayo magsiservo ng kwan, kundi mismo doon nila kukunin. So, nasa sa inyo ho yan for presentation. And since ang Pilipino ho, kumakain ho ng tinapay during New Year, so ito ho yung po, pwede ho yung gamitin ho for New Year's time. Yun naman nung istorya, ang pwede nyo gamitin ho, para ho sa atin hong pinaka-istorya. Chef, malamig na po ba yung masa ni-roll ninyo? Kasi kanina, para lamang huwag akong kalsahan, pinalagay ko sa chiller yung masa para hindi umalsa. Kasi hindi namin alam ang oras kung kailan papasok kami dito para mag-demo, so pinachill ko lang yung kanina. But other than that, kung kayo ay meron itong dire-diretso, right after ho ng pagpapasada, diretso ho yun ang forma. You don't have to wait. Kasi pag pinagantay nyo ho yung pahinga, magkakaroon kayo ng hangin sa inyong masa. I hope that answers your questions. Yes, malamig ho yung kanina. Kaya nahihirapan ako. Pero maganda rin ho, kasi hindi sumasabit ho yung masa habang akin ginagawa yung pinaka-dekorasyon. Now, the baking time is a little bit longer
It's about 35 minutes. It is only 155 sa itaas and 175 sa ilalim. So, makikita nyo siyang ganyan. Pero sa iba ho, sa abroad, mas gusto nila ho rito, mas darker ang kulay. Eh, kaso ang Pinoy, pag sinunod mo yung ganyan, sabihin, sunog. So, we have to follow kung ano ho yung gusto ng local, kaya ang ginawa ko namin ganito. Also, ang ginamit ko rito is only egg white. I never use ho yung merong yolk, kasi madali ho yung makapagpapula sa atin hong masa. So, ang ginagamit ko lamang ho rito ay yolk, lalagyan ko ng konting tubig, asin, tsaka ko siya babatihin, and then this is what I use for egg washing. Wala ho kung ginagamit ho na pula, nangingiti mo ng gusto. Hindi rin ako gumagamit ho ng, ng gatas, kasi yung gatas ho, nakakaitim, at pag sumobra, dumikit sa ilalim, hindi nyo makukuha yung tinapay, sira. Okay? Ayan. Alright, so ito yung matatanggap po ninyo kung masasagot nyo yung una namin hong katanungan. What are the two bread improvers used for both of our products? Braided and also our Historia. Second, ano ho ang ginamit, okay. Wala ba sumasagot? Alright. Siya nga po pala, yung amin hong pagbibigay sa inyo ng information ay para lamang ho makatulong. But if you have other or better ideas than what we have, you may do so. Ang ating hong bansa ho ay free country, so you can do whatever you want for the benefit ho ng everyone. Hindi yung para pang sarili nyo lamang ho siya. So unang-una ho, ulitin ko doon sa atin hong pasada. Kung po pwede ho, kung kayo ay itong ginagamit nyo ngayon, pakibilang nyo kung ilan ho yung kanyang rotation. If it is below 100 RPM, pakipalitan nyo ho yung pulley. Pag nagpalito kayo ng pulley, magpapalito kayo ho ng banda. So normally ho yan, dalawa ho yung inyong mapapalitan, kung dalawa ho yung pinaka parang ano ng inyong pinaka pulley. Alright, saka kung sakali ho medyo mababa, pakitaasan nyo ho ng konti, tapos alisin nyo ho yung lagayan ho ng arena para hindi ho masira ang inyong formulation. Wala pa? Yung second question, pwede na natin para kung kami makakasagot. By the way, meron na kami ginamit rito na isang produkto na Frio. Ito yung pampalit namin sa milk powder kasi mas mabango siya. So kung gusto niyo mas bumamang yung tinapay at meron sa recipe na milk powder, pakipalitan niyo siya ng Frio. Mapapansin ninyo mas maganda ho ang magiging flavor at amoy ng lasa pati ng inyong tinapay. Ano ang ratio ng water sa egg white? Only about 10%. Salt. What is salt? Na pampakin. Salt? And salt? Salt is just a pinch. Ito kasi, no, you try to beat yung egg white ninyo, huwag yung lagyan ng asin. Pag-aralan nyo yung puti ng itlog, meron ho siya humalagnaw, yung bang kumakalat ho kagad sa tabi, meron ho malapot na halos nakadikit lamang ho lagi sa egg yolk. So, pag tinanggal nyo ho yung egg yolk, makikita nyo yung malapot. Pag binit ho ninyo, ang inyong tinidor, mapapansin nyo lagi yung malapot laging nando sa taas. Hindi ho siya mag-break. So, how do you break the protein? By adding some salt. Just a pinch. Huwag mo napakadami kasi naman sobrang halat. And then afterwards, you try to beat. Kaya kung nilalagyan mo ng tubig na kahit mga 10% para medyo makatipid, para kung sakalit medyo marami ho kayong paggagamitan, at least ma-extend ho yung inyong paggamit ho. So yun lamang ang proportion. So it is 90% ho na egg white, 10% na water, and then pinch of salt. Just to break lamang ho yung inyong malapot sa puti. Huwag ho masyadong napakarami.
Hello, Glacy Marquez. Way back 1995 dito sa Sonli. Wow, tagal na ha. Bata pa ako nun. Ako malapit na mag-80. In 3 more months, I'll be 80 years old. First winner ho is, ano yun? Is that Sinigamat? Or Sainigamat? I'm sorry, I don't know how to pronounce your name. Sainigamat. So, the first winner. Okay. Second question ho natin. Ano ho klaseng instant cheese ang ginamit ho natin ho dun sa dalawang produkto na kinikerry ho ng Sonli and lately being introduced into the market? Ito ho ay ginagamit para ho sa matataas na asukal. Ang ginamit ho kasi ho natin kanina ho is about 21% level of sweetness ang ating asukal. Okay, if you have other questions in mind, you may do so para kung pwede natin ko yung masagot sa ating kwan. Sandali Siya nga ho pala, yun hong vanilla ho namin, dati-dati ito nasa pakalaking lalagyan na 1 liter. So now, nilagyan nila sa mas malinggit para mas affordable ho ninyo, pwede nyo kagad siya magamit. So ito ho yung tinatawag ho natin ho na vanilla flavor. Ang kanya hong brand name ho ay Combani. So ito ho siya. This one is baked stable. Yan ho ay natural. I have been ho sa Germany, nuno sa planta, meron sila ho dito yung dalawang Pyrex glass. Pinapakuluan ho yan by steaming. Yung steam mo nagkuklo sa kabila, tapos second steam ulit, iaan ulit. So yung pinaka-final siya ho yung lalabas na pinaka-produkto. Now, ito yung atin hong Magimix Yellow. Atin ho yung Magimix Green. Ito yung ginagamit para ho pampalambot sa inyong tinapay. Especially ho yung mga malilinggit na putol. Ensaymada, pandesal, buns, na para mag-prolong ho ang kanyang lifespan na malambot. On the other hand, kapag gusto nyo ng sipa sa inyong masa, kapareho nun yung mga tinatawag yung pandiputok. Hindi yun sa kilikili kundi ho yun sa tinapay pagka naluto, nagkakrako sa gitna, ito ho yung inyong gamitin at magkakrako ang inyong tinapay. And then, ito ho yung atin hong Frio called custard na ginagamit ho natin. So ito ho, kung kayo ho ay medyo natatagalan sa paggawa ho ng inyong pinaka-custard filling, ito ho, all you have to do is just add either fresh milk o dilo kaya tubig and it is ready for use. So kung kayo ho nagkatrabaho sa hotel, biro nyo, bayaran nyo ho yung tao lamang ho para magawa ho ng custard ho ninyo. Magagamit ho kayo ng gas, ikot ho kayo ng ikot hanggang lumapot. Ang consistency is hindi ho pantay. So ito ho, magkakaroon ho kayo ng stability. So ito ho ang inyong magagamit. Ito yung ginamit ho namin pang-replace ho dun sa gatas na ginagamit ho dun sa iba. And then afterwards, ito ho yung atin hong yeast na ginamit ho sa ngayon, which is our soft blue. So yan ho yung atin hong produkto. Gano'ng katagal shelf life ng stolen bread? Normally, hindi ko kasi ito nilagyan ng tinatawag na calcium propionate. But here ho, sa baking center, sapagkat napakalinis, ang tinapay ho namin, even without calcium propionate, it stays for 1 week. Kaganda pa rin ho dito sapagkat merong ram ang inyong kwan, at may mga spices, so therefore, ang length of time ho niya nito ay masatagal pa siguro sa 1 week. As long as you cover it properly, and then huwag ho naiinitan at pagkatapos nagko-condense yung tubig uli sa kanya, so mas tatagal pa ho siya. Ang pasas din ho kasi meron din ho siyang inhibitor na dala-dala, kaya hindi ho kagad masisira ang inyong produkto. It would be a little bit longer. Now, second winner will be Aisel Olivas. Congratulations Now, the last question ho natin ano ho yung produkto na pinampalit ho namin sa milk powder para maging mas mabango and is also used for making prepared custard fillings By the way, hindi man lang ho ito kinukuha, Ngayon medyo parang usong-uso yung ube. So ito rin meron kami ho dito na ube flavor.
So, ito yung atin yung flavor na inyong magagamit. Usong-uso ngayon ang ube. We also carry this one. Okay? Next. Alright. So, ito ho yung ube ho natin. Ha? Ganyan yung kanyang size ho ngayon. You could buy this one now. Now, the third winner is Kathleen Mejia. Wow! Congratulations. The company will just advise you on how to get ho ang inyong product, ang inyong prices. So, and if there are no more questions in mind, any more questions that you have in mind? Meron? We just answer some questions that they have. Advantages ng Magimix Yellow at Green sa ibang improver. Normally, yung ibang improver ay meron mo kagad naman na CalPro. And sometimes you don't need CalPro in your product. Also, you could choose whichever you want. Wala ho ngayong uso na improver na all-in-one. Dati-dati ho kasi pag meron kayo isang improver, pwede na ito sa tasty, pwede na sa pandesal, pwede sa kwan. So, ito ho po pwede kayo mamili. Ito, nire-recommend ho namin to anything na malalaki. Yung mga open top, yung mga closed pans. So, ang ginagawa ho namin sistema, para ho meron sipa, gumagamit ho kami ng Magimix Green. And then afterwards, so, gumagamit ho kami ng Magimix Yellow. Para ho kapag kinuha nyo yung magkabilang dulo ho ng inyong sandwich bread at inyong pinresong ganyan, hindi yung masisira ang inyong tinapay. Yun ang rason kung bakit din nasisira ang inyong tinapay pag pinofold ninyo. Sabog ho kasi ng sabog ng harina ang inyong tao sa masa habang idinalaan sa pasada. Kaya nagda-dry. Yun din yung isa kong nakita ho dun sa Facebook, yung kanyang tinapay no ma-slice, maraming humbutas sa loob. Alam niyo yung kung anong dahilan ho nun? Yung mga trabadero kasi natin, yung mga panadero, usong-uso yung masa, nandun pa lamang ho sa, nandun pa lamang ho sa makina, naglalagay na ho kagad ho ng mantika sa mesa at sa ibabaw ho ng masa. So, yung atin ho sa stolen ho, going back ho sa atin ho dito, meron ng isang bishop sa Germany nagbigay ho ng contest para makapag-produce ho ng isang different na tinapay. Kasi nga naman ho, puro hard rolls na lamang natitikman ho nila. So, hindi definite ho sa history, so most probably it is during the month of December, kasi nga ho, tinawag ho nilang Christolen, so therefore it must be for Christmas season. So dito kauna-unahan ho nilang naglagay sila sa tinapay ng mga prutas, ng mga pasas, tsaka nuts. That is why ho, ito ho yung atin yung ginagamit ho para ho pangwan. Now, sa kanya-kanya hong bansa, kanya-kanya ho sila ho ngayon ng style. Meron hong bansa na gumagamit ho ng marsipan as filling ho. Bukod doon sa prutas na iminasa ho doon sa masa, naglalagay po sila ng marsipan in between, saka ho nila pinofold. Mas mahal ho ngayon ang inyong produkto. Yun naman ho atin hong tinatawag ho na braided bread. Ito ho normally sa Jew, naglalagay ho sila ho dito ng yung itlog, sinasama ho nila ho doon sa masa, saka ho nila niluluto. I just don't know what kind of holiday they're doing that. They put ho yung egg ho doon mismo sa kwan. So sa atin ho, hindi pa masyadong popular itong atin hong braided bread. So I hope that you will be the first one to introduce it into the market. Medyo siya matrabaho, but then, medyo naman ho kung magiging presentable ho, magiging kaayos-ayos ho, para pang Christmas ho ninyo, mas maganda. Kung makikita nyo na ho yung actual size ng inyong tinapay, palagay ko mas maganda ho dito magpagawa ko kayo ng yung box, tapos open nyo yung ibabaw, tapos lagyan nyo ho doon ng parang Merry Christmas or Happy New Year, para ho matikman ho nila. But please inside, lagay nyo siya sa plastic para nyo kagad siya mag-dry. Same lang ho ba ang amount ng ilalagay paggamit ng vanilla seed paste ho ninyo? Ang vanilla seed paste ho ay medyo concentrated, so medyo mas konti ho yun. Mas konti yung kanyang gamit kaysa ho dito. Ito ho kasi isa ho lamang extra.
At saka doon ho, lumalabas ho yung para kayong may kulay itim-itim doon sa inyong produkto. Akala nyo dumi, but that is already the seed. So yun ho yung kaibahan ho ng iba. So mas lesser ho. Sir Rolly, ano po yung tamang rest no 1 hour or rest until double its size yung dough po ninyo? If you would ask my opinion, the normal resting period of a straight dough, base sa pinag-aralan ho namin sa US, is supposed to be 3 hours. 3 oras ho yan, no? Dapat itong palsahin ng masa. That is what we learned from US. Pero dito sa Pilipinas, lahat ho mga nagmamadali. Pati sa pag-aasawa, nagmamadali yung lahat. That is why, ang sinuggest ko na lamang ho sa inyo, most especially gumagamit ho kayo ng instant cheese. Kung po pwede ho sana, minimum of 2 hours. Sana lamang ho, no? Kung hindi ho makakaya, 1.5. Alam niyo kung bakit? During that period, yung yeast ho natin, medyo pa lamang ho siya nag-acclimatize. Uy, kumbaga sa tao ho, kagigising niyo pa lamang, kita niyo yung araw, tapos inom ho kayo ng kape, nagilamos kayo ng konti, tapos ho naligo ho kayo, then afterwards kumain ho kayo ng agahan, saka lang ho kayo nabuhay. So, ganun din ho sa atin nung yeast. Kayo ho ba pagkagising ho niyo, nagtrabaho kagad ho kayo, nagmasan ho kagad ho kayo? Probably you did not do that. So, ginagawa niyo sa yeast ganun ho eh. Pagkatapos ho niyong masahin, diretso niyo kagad kan. Kaya tuloy, ang tinapay ho ninyo, ang tagal sa plancha, at tutulog ho muna si doon, gising na ba ako? Hindi pa. But if you try to wake up first the yeast during the first 1 hour to 1.5, makikita ho ninyo yung second rising ho ninyo magiging mas mabilis. Pati yung proof time ho ninyo mas bibilis at pati ho yung sipa ng inyong tinapay sa oven pag inyong niluto mas maganda. Mas bibilog ho yung ilalim ang kesa ho doon sa inyong ginagawa na ubod na tagal sa plancha. Pag naluto ho, yung ilalim ng inyong tinapay flat at saka ho siya bibilog. Pero ito, sapagkat mas madali nyo siyang may luluto, yung ilalim ho ninyo, konti lamang yung nakasagad, tapos bigla na hong kukurba, kaya mas maganda ho yung kanya hong oven cake. Sumisipa ho siya. Yun ho ang kagandahan. Total, 3 oras din naman ho kayo nag-aantay ho doon sa inyong plancha. So, why not change yung system? 2 oras mo ngayon siyang palsahin muna, saka mo ngayon siya ayusin, tapos saka mo palsahin. Mas maganda pa ang resulta kaysa sa tuloy-tuloy na 3 oras. Pag nag-roll back kayo ng dough, may nasabi kayo kanina, wag gumamit. Yes, ano mang maganda. Oil po ba? Hindi po. Kanina ho kasi, yung masa ko naman ho ay hindi naman ho dumidikit sa mesa. Yung ganun-ganun ho, pwede akong gumamit ho ng harina, but not too much. Kasi pag gumamit ho kayo ng sobrang harina, dudulas. Ang ginagawa ho namin sistema, kapag kahon medyo matigas ho yung masa at medyo ayaw hong umikot, ang ginagawa ko, binabasa ko ho ng tubig, tsaka ko ho ngayon siya iniroroll para kumapit ho yung masa at sa ganun, may prolong ko siya. Yun yung langis, hindi ho maganda. Kasi yan ho ang magkokot, hindi ho magdidikit ang inyong masa. Unless na gusto nyo sila talagang maghiwalay, then that would be okay. But normally, we don't use that. Yun yung langis. Again, reminder ho, ang ating first winner is Jaime Gamat, second winner is Aisel Olivas, and the third winner is Kathleen Mejia. And ito na ho ang ating mga produkto. So, okay. Kung inyo papansin, ito ho atin ginamit ho na Bianca powder, hindi pa rin ho siya natutunaw hanggang ngayon. Kanina ko po ito nilagay. But if you will just be using the ordinary powdered sugar, tubig na ho ang labas ho nito. Pwede yung pakita ko, man. Hindi na malabas eh. Okay. So ito, kanina po namin ito nilagyan ho ng asukal, no? Normally ho ito, kapag ginamit ho ninyo yung ordinary powdered sugar, tubig na ho ang labas niyan. Ito hanggang ngayon, puti pa rin ho siya. Kaya kung kayo gumagawa ho ng donut, at nakikita ho yung nagtutunaw ho kagad ang inyong powdered sugar na nilagay,
gamitan nyo ho ng amin yung pinaka Bianca powder. Tsaka iba po yung produkto na, pati ho yung isa inyong insimada, na nakikita nyo natutunaw inyong asukal, use this one also on top. So, ganyan ho kayo niya. Abutin ho kayo ng kahit ilang araw ho yan, hanggang sa mangitim na ho lang yan siguro, kapag kao na dumihan na ho siya. So, ito naman ho yung atin hong ginamit ho kanina ho. Okay, so ito yung atin hong pinaka braided bread. Siya nga ho pala, mas gusto ho nila ho, yung nagka-crack ho doon sa pagitan, yung atin hong pinaka tinapay. Kaya nga ho, ginagamitan ho namin ho siya ho, ng atin hong pinaka Magimix Green. Para kung nakikita nyo ho yung pinaka-crack na ganun, yun ho yung kanyang pinaka nakapag-attract ho ng attention sa mga kliyente. So yun hong crack na nakikita ho natin sa pagitan ho, ng atin hong pinaka braiding. So yan hong atin hong gagamitin. Again, a reminder para doon sa mga nahuli, kung kayo'y mahusay yung gumawa ho ng sugar flowers, pagkalagawin nyo gano'n sa inyong nail, ilagay nyo ho rito, i-arrange nyo ho ng maayos, and then put it at the center of your table. Kung marunong naman ho kayong gumawa ho ng mga katleya, magamit ho kayo ng mga fondant o yung sugar flowers, ilagay nyo doon sa iba. Para meron ng choices ang inyong bata o ang inyong pamilya para pag kinain, una-unahan kung sino makakakuha ho ng bulaklak. Topping mo sa braided bread, ang ginamit natin ay sliced almonds. But you could choose anything. Pwede ho rito ho yung tinatawag ho natin yung sesame seed, yun hong black, at saka ho yung puti. Kung meron kayo makikita hong poppy seed, ay bawal na nga lamang ho, no? Pero sa Europe, they are still allowed to use poppy seed para ho maging high ang inyong kliyente. O dili ho kaya oatmeal, pwede rin ho siya as pinakatapping ho sa atin hong braided bread. Or nothing at all, if you want it that way. Okay, Okay, thank you for attending our seminar. I hope that you will continue attending ho yung mga succeeding ho na seminars ho na po-provide ho sa inyo ng Sony. Merry Christmas in advance and Happy New Year ho from the company. Thank you ho, and see you next time.